Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari iisang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, muli tulad ng ating naunang panawagan, ating naunang kagabay, gabay kaigay, ay muli nating bigyang pansin ang darating na halalan sa 2025. Kailangan ang isang matalino at responsableng pagboboto. Nakakalungkot sa sabihin, ngunit ito ang katotohanan. Marami ng mga halalan ang nagdaan sa ating buhay. Nagsimula tayo nang tayo ay 21 years old. Isang estudyante nung kapanahonan na yan. At hanggang noong huling halalan ng 2022 ay nagkaroon pa tayo ng pagkakataong makakaboto. Hindi natin alam sa mga susunod na halalan kung ilang halalan na lamang mayroon pa tayo. Ngunit ang inyong gabay kaigay patuloy na nagagabay sa ating mga botante. Sa mga pagkakataong ito, wala tayong ginadaing, wala tayong inahangad, wala tayong pangarap ang mga Pilipino maliban sa isang pagbabago ng ating pamahalan. Ang tawag natin ng pagbabago ng ating mga government officials. Sa ngayon, nakakalungkot sabihin, tayong mga Pilipinong mga botante ay hindi pa rin natututo. Mahirap ang pumili ng isang kandidato. Totoo ito. Ngunit kung nais natin ang isang malinis, matalino, at responsableng pagboboto, magagawa natin ito. Una at higit sa lahat, meron tayong tinatawag na campaign period. Dito sa campaign period na ito, nakalatag ang tinatawag na mga credentials, track record, pagkatao, at kung ano-ano pa ang tungkol sa isang kandidato. Ngunit nakakalungkot, muli sasabihin natin nakakalungkot, tila binabaliwalan natin ang pagiging sagrado ng ating mga baluta. Malimit na natatalo ang mga karapat-dapat dahil sa pagiging irresponsable nating mga botante. Masakit mang aminin, nakakahiya mang sabihin. Sa mga halalang ating saan napabilang tayo bilang isang botante. Sa 10 mananalo, maswerte na kung mayroong 3 lalabas sa mga kandidato ko. Mga kandidato ni Kaigay. Hindi dahilan sa hindi tayo marunong mamili ng kandidato. Hindi sa dahilan na hindi natin alam ang track record ng isang kandidato. Kung hindi dahil sa pagiging irresponsable ng mga botanteng Pilipino. Hindi natin maipagkaila
na sa mga halalan ang laging nananalo ay ang mga celebrity na hindi naman mga competent, hindi naman kwalipikado. Ang mga makapangyarihan, ang mga malalakas, at ang mga tuso. Masakit na katotohanan nito para sa ating bansa. Estudyante pa lamang si Kaigay, sinimula na natin ang makipaglaban sa isang makataong, makabayan at makadiyos na halalan. Ngunit hanggang sa ngayon, bigo pa rin tayo. Hindi pa rin natututo ang ating mga kababayan. Ang dating mga magnanakaw, ang dating isinusuka ng bayan, ang dating mga kriminal, ang mga taong hindi karapat-dapat manunungkulan, paulit-ulit na naupo sa kanilang mga trono. Laging nananalo. Binabaliwalan natin ang track record ng isang dapat manunungkulan. Galit tayo sa korupsyon. Galit tayo sa abuso sa gobyerno. Ngunit sino ang ating mga ibinoboto? Ayaw nating magbanggit ng mga pangalan. Hindi ito ang bahagi ng ating gabay kaigay. Magbibigay lamang tayo ng mga paalaala na mga inaakala nating katanggap-tanggap para sa ating mga botante. Kaya sa mga pagkakataong ito, ang inyong gabay kaigay ay nananawagan na sana sa darating na halalan sa May 2025, magkakaroon na tayo ng isang totoong malaya, matalino, responsable, makatao, makabayan at makadiyos na pagbuto. Gawin natin ito. Pag-aralan natin mabuti ang track record ng bawat kandidato. Kung magkakamali man tayo sa ating pagpili ng isang kandidato, hindi tayo magsisisi kung bumuto tayo ng maayos. Ngunit sa ngayon, ang ating mga halalan ay dinumina. Naghahari ang tinatawag na 3 G. Gold, bayarang pagbuto, guns and guns. Minsan may dagdag pa natin ang girls at nandyan pa yung tinatawag nating terroristic act, ang pananakot, ang pamamaslang ng magkalaban. Ito ang larawan ng ating halalan. Ito ang lagi namin pinapangarap mula nang nagsimula tayong bumuto na sana magkaroon tayo ng ganitong halalan. Pero ito, nasa takip silim na tayo ng ating buhay. Wala pa rin tayong nakikitang bukang liwayway sa ating mga pangarap ng isang halalan na matagal na natin pinapangarap. Kaya tulad ni Rizal, sasabihin ni Gabay Kaigay, I die without seeing the dawn of a good election. And those who will see it, forget not those who have fallen during the night. Kung darating man ang pagkakataon ng aming pinapangarap na halalan, isang malinis na halalan, sana kayong magpapalinis, magpapabuti ng mga halalan, ay alalahanin ninyo at iisipin ninyo kaming mga yayao o kaming mga yumao na hindi namin nakikita ang bukang liwayway ng aming mga pangarap.